Narito ka hindi para magsimba lang. Narito ka hindi para mag-ministry. Narito ka hindi para lang makinig ng salita ng Diyos. Narito ka hindi para lang sa ministry. Kundi narito ka dahil nais mo makilala ang Panginoon. Narito ka kasi nais mo mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. Narito ka kasi nais mo siyang pasalamatan. Narito ka kasi nais mo siyang matagpuan. Narito ka kasi nais mong mapuspos ng Holy Spirit. Narito ka kasi nais mo siyang maramdaman yung pag-ibig niya. Narito ka kasi gusto mong makilala si Kristo sa buhay mo. 49. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi ko, saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa langit. Amen. Ang title ng ating preaching ngayon sa araw na ito, batay sa aklat ng Lucas chapter 24, verse 47 to 49. Ang title ay Sa Kanyang Pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan. Amen. Mga kapatid, maraming mga tao na nagnanais na makilala ang ating Panginoon. Maraming tao na nais na maranasan sa buhay nila ang ating Panginoong Jesucristo. Ang daming tao, especially sa mga tao sa salibot na binago talaga ng ating Panginoon. Nais nila na sa pamamagitan ng magandang balita, nais nila masaksihan at maramdaman sa puso nila yung pagsisisi sa buhay nila. Kasi nga nakilala nila ang ating Panginoon at nakapagsisi na sila sa kanilang mga kasalanan. Pero madalas, bakit yung mga tao sa loob ng simbahan, sila pa yung hindi mo makikitaan talaga hinahanap talaga nila yung Panginoon sa buhay nila. Dahil ba sa buhay nila yung nakilala na nila ang ating Panginoon? O kaya naman dahil alam nila ang ating Panginoong Jesucristo, kilala nila ang ating Panginoon, o kaya naman dahil nakakabasa na sila ng salita ng Diyos. Kaya para sa kanila, hindi na nila hinahanap ang presensya ng ating Panginoon. Gaya ng preaching no last week. Yung last week, tinalakay natin doon, sinabi doon na, paano kung sa loob ng simbahan ay hindi na ipinapahayag yung salita ng pagsisisi sa kasalanan? Paano mararanasan ng mga miyembro sa loob ng simbahan yung pagsisisi kung hindi naman ipinapahayag ng tagapagpahayag yung kasalanan? Paano marirealize ng mga miyembro na sila'y makasalanan kung hindi itinuturo ng tagapagpahayag na sila'y nagkakasala sa ating Panginoon? Paano nila mamimit ang Panginoon sa buhay nila kung hindi pa sila nakakapagsisi sa mga pagkakasala nila? Kaya mga kapatid, sabi nga ng ating Panginoon sa binasa natin, sa Kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa mula sa Jerusalem. Napakalinaw na sinasabi ng ating Panginoon na dapat ipangaral yung pagsisisi, kapatawaran ng kasalanan sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, lahat ng ating mga pagkakasala ay pinapatawad. Pero paano patatawarin ng ating mga kasalanan kung hindi tayo nagsisisi sa ating mga pagkakasala? Paano kung nagsisimba lang tayo? Hindi tayo humingi ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala. Uuwi tayo na hindi tayo pinatawad sa mga pagkakasala na meron tayo. Kaya nga napakahalaga bilang tagapagpahayag ng salita ng Diyos na siya mismo ipinapahayag niya sa kanyang mga miyembro na dapat tayong magsisi sa ating mga pagkakasala. Dahil sa pamagitan ng pagsisisi natin, tayo ay maliligtas sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa panahong ito, ipinapangaral pa ba ng simbahan na ang tao ay dapat magsisi sa mga kasalanan nila? Anong ipinapangaral nila? Si Kristo'y namatay sa krus. Namatay at muling nabuhay. Pero hanggang doon na lamang ang pinapahayag nila. Hindi na nila ipinapahayag na dapat magsisi ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, katulad ng nasusulat sa Mateo chapter 26 verse 13, tandaan ninyo, saan man ipangaral
ang magandang balita sa buong mundo. Babanggitin ang ginawa nito. Ito'y bilang pag-alala sa Kanya. Sino tinutukoy dito ng ating Panginoong Jesucristo? Ito yung babae na lumapit kay Jesus na kung saan binuhusan ito ng pabango sa kanyang uluhan at pinunasan ang paa ni Jesus sa pamagitan ng luha niya. Kaya mga kapatid, sinabi niya doon na babanggitin sa buong mundo bilang pag-alala yung kanyang mga ginawa. Gaano kalaki yung pagsisisi ng babae na iyon sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo para mahugasan niya lamang yung paa ng ating Panginoon. Gaano katindi yung iyak niya na ginawa para lang mahugasan niya yung mga paa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi ng Panginoon, sa buong bansa, sa buong daigdig, ipapangaral yung ginawa niya bilang pag-alala sa Kanya. Ano yung ipapahayag ng mga tao bilang pag-alala sa ginawa niya doon sa harapan ng ating Panginoon? Ginawa niya, nagpakumbaba siya at humingi siya ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Bilang paghahanda para sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo man dapat alalahanin natin yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Baka nakakalimutan na natin na ang ating Panginoon ay namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Baka hindi na natin naaalala dahil sa mga pagkakasala na meron tayo. Ang ating Panginoong Jesucristo ay naipako sa krus. Kaya mga kapatid, pinapaalala ng ating Panginoon na tayo'y dapat magsisi sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, alalahanin ninyo ang ating Panginoong Jesucristo. Alalahanin ninyo yung mga ginawa ng ating Panginoon, yung sacrifice niya para sa atin. Nung mamatay siya sa krus para sa ating mga pagkakasala. Ginawa yun ng ating Panginoon para tayo matubos mula sa kamatayan sa impyerno. Dahil sinasabi ng Biblia na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus bilang pagtubos sa ating mga kasalanan. Si Kristo na ang namatay para sa atin na sana dapat tayo. Pero ginawa iyon ng ating Panginoon bilang tanda na tayo mahal ng ating Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, sa bawat paghingi niyo ng tawad, sa bawat pagsisisi ninyo sa inyong mga kasalanan, pagpapaalala sa inyo na si Kristo'y namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, ano sabi ni Jesus sa babae na yon? Pinatawad na ang iyong kasalanan. So tayong lahat tumanggap ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala. Hindi ibig sabihin na tayo pinatawad na sa ating mga pagkakasala ay magpapatuloy na tayo sa paggawa ng kasalanan. Hindi ibig sabihin na tayo pinatawad na ni Kristo, hindi na tayo dapat humingi ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala. Ano sabi ni Jesus? Iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Kaya umuwi ka na. Ayon sa Lucas chapter 7 verse 4-7, ano sabi ni Panginoon? Kaya sinasabi ko sa inyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kakaunti lang ang nadaramang pagmamahal. Kung gaano kalaki ang inyong pagmamahal, ganun din kalaki ang pinatawad sa inyong mga pagkakasala. Gaano ba kalaki ang pinatawad sa inyong mga kasalanan? Buhay mismo ni Kristo ang inialay. Ibig sabihin, napakalaking pag-ibig ang inilaan ng Diyos para sa inyo. Napakalaking kapatawaran ang inilaan ng Diyos para sa inyo. Para kayo'y mapatawad sa inyong mga kasalanan. Pero gaano kalaki ang pag-ibig ninyo sa ating Panginoong Jesucristo? Bakit hindi niyo maibigay sa Kanya ang inyong mga kasalanan? Bakit hindi niyo maipagtapat sa Kanya ang inyong mga kasalanan? Sa ganung paraan na ipapakita ninyo kung gaano kalaki ang inyong pag-ibig. Once na ikaw ay tumanggap kay Kristo, lahat ng iyong mga kasalanan ay babanggitin mo. Sasabihin mo sa Kanya lahat ng mga kasalanan na meron ka. Kasi nga, nais mo na ikaw ay mapatawad. Nais mo na ikaw ay makaramdam ng malaking pagmamahal. Katulad ng babae. Umiyak siya sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. Hinugasan niya
yung paa ni Kristo sa pamagitan ng kanyang mga luha. Gaano kaya kalaki yung kasalanan na meron siya para magawa niya na lumuha siya ng ganong kadami. Napakadaming kasalanan na meron siya. Pero kahit gaano kadami ang kasalanan na meron siya, ano sabi ni Kristo? Pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. So kayo, sa bawat pagharap ninyo sa ating Panginoong Jesucristo, bit-bit ninyo ang inyong mga kasalanan. Bit-bit ninyo ang inyong sarili para humingi kayo ng kapatawaran sa inyong mga pagkakasala. Sabi ng ating Panginoon, iniligtas ka ng iyong mga pananampalataya. Uuwi kang pinatawad sa iyong mga kasalanan. Pero paano kung hindi ka umuwing hindi pinatawad? Kasi hindi ka humingi ng tawad sa iyong mga pagkakasala. Paano kung uuwi ka ngayon na wala kang naramdaman sa puso mo na guilty ka sa mga kasalanan na meron ka? Ibig sabihin, maliit ang iyong pagmamahal. Every time na ipapahayag ang kasalanan, ito'y pag-alala sa mga ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Every time. Para ipaalala sa atin na si Kristo'y namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, gaano kayo kadalas umiyak para sa inyong mga kasalanan? Gaano kayo kadalas umiyak para sa inyong mga kasalanan? Madalas umiiyak tayo dahil may problema tayo. Umiiyak tayo kasi may mga problema na meron tayo sa harapan ng Diyos. Pero paano kung wala kang problema at masaya ka lang? Makakaiyak ka pa ba sa iyong mga kasalanan? Mahirap umiyak na wala kang nararamdaman sa harapan ng ating Panginoon. Maliban na lang kung ikaw ay napakadami mong problema, doon ka palang iiyak sa harapan ng ating Panginoon. Pero kailan ka umiyak dahil sa iyong mga kasalanan? Kailan mo na-realize na dapat kang umiyak at magsisi sa iyong mga pagkakasala? Naalala ninyo kung paano kayo tinawag ng ating Panginoon? Naalala ninyo kung paano kayo umiyak at magsisi sa mga kasalanan ninyo? Ganun kalaki ang pagmamahal na dapat ibigay ninyo sa harapan ng ating Panginoon. Pero ngayon, ganun pa rin ba yung pag-ibig ninyo sa harapan ng ating Panginoon? O sasabihin ninyo, nagsisi na ako noon, hindi ko na kailangan pa magsisi ngayong oras na ito. Mga kapatid, gaano kalaki yung pagmamahal ninyo sa ating Panginoon? Sabi nga ng ating Panginoon, kung gaano kalaki ang pag-ibig niya, ganun din kalaki ang pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Hanggat ayaw ninyong ibigay ang inyong mga kasalanan, hanggat hindi nyo pinagtatapat ang inyong mga pagkakasala, hindi yan masasabi na pag-ibig kay Kristo. Yan ay pagmamalaki. Lahat tayo ay makasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Kaya dapat tayong lahat ay pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Alam niyo kung bakit hindi kayo makaiyak sa Diyos? Kasi hindi ninyo ramdam sa puso nyo na kayo ay makasalanan. Hindi kayo nakakaiyak kasi hindi nyo ramdam sa puso nyo na kayo makasalanan. Kapag nag-away kayo ng mag-asawa, kapag na-realize ng isa na siya'y nagkamali, iiyak siya at hihingi siya ng tawad. Ganun ang ibig ko sabihin sa inyo. Hanggat hindi nyo na-realize na kayo ay nagkasala sa harapan ng ating Diyos, hindi kayo iiyak, hindi kayo hihingi ng tawad sa inyong mga pagkakasala. Dahil sabi ng ating Panginoon, kung gaano kalaki ang pinatawad sa kanyang mga pagkakasala, ganun din kalaki ang kanyang pag-ibig. So timbangin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ninyo sa ating Panginoon. Sapat na ba yun na kayo pinatawad dati? Na hindi niyo na kailangan pang humingi ng tawad sa inyong mga kasalanan? Sa bawat araw, gumagawa tayo ng pagkakasala. Sa bawat pananalita, sa bawat pag-iisip natin, gumagawa tayo ng kasalanan. May mga kasalanan na hindi nakikita ng ibang tao, na tayo lang ang may alam. Yun ba'y hindi kasalanan sa harapan ng ating Panginoon? Ang hilig ng ating laman, ang hilig ng nasa ng laman, yan ba'y hindi kasalanan? Kung hindi tayo tapat sa pagbibigay, yan ba'y hindi kasalanan maituturing? Lahat ng yan ay kasalanan. Tayo ba'y maituturing na walang kasalanan sa harapan ng ating Diyos? Lahat tayo'y makasalanan. Hanggat nabubuhay ang tao ay maituturing na makasalanan. Kapag humarap na siya sa Panginoon,
nasa Diyos na yun. Hahatulan siya kung siya ba'y papasok sa langit o hindi. Pero hanggat nabubuhay ang tao, huwag kayong titigil na humingi ng kapatawaran sa inyong mga kasalanan. Dahil hindi niyo alam kung sa araw na ito na yung last day ng inyong buhay. O sa araw ng bukas, tatawagin na kayo ng ating Panginoon. Hindi niyo alam kung ano mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Kailan kayo hihingi ng tawad sa inyong mga kasalanan. Hindi niyo maramdaman yung pag-iyak kasi nga, hindi niyo ramdam na kayo'y makasalanan. In short, wala kayong pag-ibig sa Diyos. Wala kayong pag-ibig kaya hindi kayo makaiyak sa harapan ng ating Panginoon. Dahil kung gaano kalaki ang pinatawad sa kasalanan, ganun din kalaki ang pagmamahal na nararamdaman ninyo. Malaki ang pagmamahal sa inyo ng Diyos. Dapat ganun din kalaki ang pag-ibig ninyo para sa ating Diyos. Dahil ganun kalaki ang pinatawad na sa inyo. Dapat na lamang ninyong ipakita yung pagmamahal na iyon. Tinanggap na ninyo yung malaking kapatawaran. Hindi lamang sa paghingi natin ng tawad ngayong oras na ito, kundi dati pa ninyong tinanggap yung malaking kapatawaran ng inyong mga pagkakasala. Dapat na lamang ninyong ipakita yung pagmamahal ninyo sa ating Panginoon. Kaya't sinasabi ko sa inyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang ipinatawad sa kanya. Tignan ninyo ang ating Panginoon. Nung pista ng Pasko ay nasa Jerusalem ang ating Panginoong Yesus. Maraming mga sumasampalataya sa kanya na nakakita ng mga himala. Pero, anong sabi sa Biblia? Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat alam niya ang kanilang mga iniisip. Hindi na kailangan pang may magsabi sa kanya tungkol sa kaninuman. Sapagkat nalalaman niya ang kalooban ng tao. So madalas tayo mga mananampalataya, maraming mga Kristiyano na nagsisimba lang. Maraming mga Kristiyano na kilala at lumalapit sila sa ating Diyos. Tumatawag sila sa pangalan ng ating Panginoon. Alam nila ang kalooban ng ating Panginoon. Nasa loob sila ng ministry. Kilala nila si Kristo. Namatay si Kristo sa krus at nag-alay ng buhay. Lahat ng yun ay alam nila. Pero sa kabila ng lahat ng yun, bakit hindi nagtitiwala ang Panginoon sa kanila? Kasi alam ng Panginoong Jesucristo kung anong nasa puso ninyo. Katulad ng mga tao na yun, sumampalataya sila kay Kristo dahil nasaksihan nila ang himalang ginawa niya. Pero anong sabi ng Biblia? Hindi nagtitiwala si Kristo sa kanila. Dahil alam niya kung anong nasa puso nilang lahat. Ibig sabihin, lumalapit lang sila kay Kristo. Sumasampalataya sila kay Kristo pero ang puso nila, napakadumi. Hindi sila lumalapit kay Kristo para humingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan. Lumalapit lang sa kanila yung mga tao dahil gusto lang nila. Alam niyo yung pagiging marumi ang puso? Kapag marumi ang iyong puso, hindi ang Espiritu Santo ang nananahan sa inyo, kundi ang espiritu ng dyablo. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo hindi nagtitiwala sa inyo. Kasi nga hindi niya makita sa puso niyo ang Holy Spirit. Kung nasa inyo ang Holy Spirit, tatanggapin ninyo lahat ng ipinapahayag patungkol kay Kristo. Bakit yung unang panahon hindi tinatanggap yung pahayag ni Kristo? Sumasampalataya lang sila kay Kristo pero hindi nila pinaniniwalaan sinasabi niya. Dahil wala sa puso nila yung Holy Spirit. Pero kung nasa inyo ang Holy Spirit, paniniwalaan ninyo ang salita ng Diyos. Kayo mismo, mararanasan ninyo yung pag-ibig ng ating Panginoon. Mararanasan niyo sa puso niyo na dapat magsisi na kayo sa inyong mga pagkakasala. Hindi pag-ibig ang nasa puso ninyo. Hindi rin si Kristo ang nasa puso ninyo. Ang dyablo ang nasa puso ninyo. Kapag marumi ang inyong puso. Maraming mga Kristiyano na nasa loob ng simbahan, na nagsisimba lang. Pero, hindi nila hinahangad na sila mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Hindi nila hinahangad na maranasan nila yung nararanasan ng ibang tao. Hindi nila hinahangad na sila mapuspos ng Holy Spirit. Hindi nila hinahangad na maramdaman sa puso nila yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sabi na sa aklat ng John chapter 14 verse 23, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita.
Iibigin siya ng aking Ama at kami tatahan at mananahan at mananatili sa Kanya. So, ibig sabihin, kung tumutupad pala kayo sa salita ng ating Panginoon, ibig sabihin, ipinapakita ninyo na mahal ninyo ang ating Panginoon at iibigin ka rin ng ating Ama. Iibigin ka ng Ama at ang ating Panginoong Jesucristo at mananahan siya sa inyong puso. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung salita ng Diyos ay pakinggan ninyo at isa puso ninyo. Kapag yan ay tumanib sa puso ninyo at naramdaman ninyo ang Holy Spirit, diyan napapasok ang pagsisisi. Diyan napapasok yung repentance. Sa 1 John chapter 2 verse 4 to 6, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling. Maraming ganyan. Nandito lang tayo nakaupo, sinasabi kilala si Kristo. Pero hindi naman sumusunod sa salita ng Diyos. Hindi kayo nagtitiwala sa salita ng Diyos. Ano sabi ng Biblia? Kilala niyo lang siya, pero kayo isang sinungaling. At wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad ng salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. So kung tumutupad kayo sa salita ng ating Panginoon, kayo'y umiibig ng wagas sa ating Panginoon. Sa ganito, nalalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya. Sino man nagsasabing nananatili siya sa Diyos, ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Ngunit paano kung wala sa inyo ang ating Panginoong Jesucristo? Paano kung wala sa inyo ang Holy Spirit? Paano kung wala sa puso ninyo ang Kanyang mga salita? Paano kung kilala niyo lang si Kristo? Sabi ng ating Panginoon, ang tumutupad ng aking mga salita ay siyang umiibig sa Diyos ng wagas. Mga kapatid, sabi sa aklat ng Roma chapter 8 verse 9, ngunit hindi na tayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung nasa inyo si Kristo. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung ramdam ninyo sa puso ninyo na nasa inyo ang Holy Spirit. Mga kapatid, paano sasatin ang Holy Spirit kung ang puso natin ay napakarumi? Paano sasatin ang Panginoong Jesucristo kung ang puso natin ay punong-puno ng karumihan? Mga kapatid, pagsisihan muna natin ang ating mga kasalanan. Nang sa gayon, maranasan ninyo yung kapatawaran ng inyong mga pagkakasala. Pag pinatawad kayo sa inyong mga pagkakasala, sa inyo ang Holy Spirit. Tandaan ninyo, hindi ninyo mapapatawad ang inyong sarili. Walang tao na may kakayahan na makapagpatawad ng kanyang mga kasalanan. Tanging ang Panginoong Jesucristo lang ang may kakayahan magpatawad sa ating mga pagkakasala. Sa Kanya kayo lumapit at humingi ng kapatawaran sa inyong mga pagkakasala. Ngunit kung namumuhay pa rin tayo sa kasalanan, sa hilig ng laman, katulad lang tayo ng lata. Alam niyo yung lata na walang laman? Napakaingay. Sabi nga ng ating Panginoon sa Santiago chapter 2 verse 26, patay ang katawang walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Ang sino man nagsasabing nakikilala ko si Kristo, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling. Yan ang ibig ko sabihin. Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Nakikilala ninyo si Kristo, pero hindi naman kayo sumusunod sa kanyang mga salita. Para lang tayong mga lata na walang laman, napakaingay. Pero hindi namumuhay sa salita ng Diyos. Sabi nga sa 1 Peter, verse 4, chapter 4, verse 18, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ang di kumikilala sa Diyos, paano pa kaya maliligtas? Kung tayo mga Kristiyano na napakahirap makapunta ng langit, paano pa kaya yung mga nasa salibutan? So tayo mga kapatid,
Huwag niyong isipin na tayo'y maliligtas na dahil tayo'y Kristiyano na. Dahil tayo'y nakakapagsimba. Huwag tayong magpakampante. Kung ang mga Kristiyano daw ay napakahirap makapunta ng langit, paano pa kaya yung mga tao sa salibutan? Mapalad na kayo dahil nandito kayo't nakaupo. Mapalad na kayo dahil kayo'y Kristiyano. Mapalad kayo dahil naririnig ninyo ang magandang balita ni Kristo. Paano kung kayo'y nasa salibutan pa rin? At tawagin ang ating Panginoon, saan kayo mapupunta? Sa impyerno. Dito sa loob ng simbahan, may pagkakataon kayo makilala ang Panginoon. May pagkakataon kayong maranasan ang ating Panginoon. May pagkakataon kayong makahingi ng tawad sa inyong mga kasalanan. Dito sa loob ng simbahan, makikilala ninyo ang ating Panginoong Jesucristo. Dito sa loob ng simbahan, mararamdaman ninyo ang presensya ng Holy Spirit. Pero paano sinasabi ng Panginoon kung ang tao matuwid ay napakahirap maligtas? Paano pa kaya yung mga tao sa salibutan? Kaya huwag ninyong sayangin ang pagkakataon na meron kayo. Yung pagkakataon na dinala ng Panginoon ang inyong mga paa papunta dito. Ibigay ninyo yung the best na pagsamba sa Kanya. Ibigay ninyo yung buong buhay ninyo. Sabi nga ng Panginoon, ihandog mo ang iyong sarili bilang handog na buhay. Yun yung tamang pagsamba sa Kanya. Buong mong ihandog sa Kanya ang sarili mo, ang isipan mo at ang puso mo. Yun ang tamang pagsamba sa harapan ng ating Panginoon. Higit sa lahat, ang pagsisisi sa ating mga pagkakasala. Tignan ninyo, yung ibang mga mananampalataya, bakit napakagaan ng kanilang buhay, napakagaan ng kanilang pamumuhay spiritual. Wala silang iniintinding ministry, wala silang iniintindi na dapat silang magdasal, wala silang iniintindi na dapat sila magbasa ng Biblia, na dapat sila mag-evangelize. Kasi para sa kanila, napakagaan ng buhay pananampalataya. Pero hindi nila alam, ang buhay pananampalataya ay napakahirap. Napakahirap makapunta ng langit. Kaya mga kapatid, ang totoo, hindi nila nararanasan ang ating Panginoon. Kristiyano sila, pero hindi nila nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Dahil ayaw nilang isuko sa harapan ng Diyos ang kanilang sarili. Ayaw nilang pagsisihan ang kanilang mga kasalanan. Ayaw nilang ipagtapat sa harapan ng ating Panginoon na sila'y isang makasalanan. Paano magsisisi ang isang tao kung hindi pinapahayag sa loob ng simbahan ang kasalanan? Mapalad na kayo. Mapalad na tayo dahil naririnig natin ang gospel ng pagsisisi. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, mamamatay silang hindi pa pinapatawad sa kanilang mga kasalanan. So lahat tayo, darating ang kamatayan. Pero paano kung dumating ang kamatayan na hindi pa pinapatawad ang ating mga pagkakasala? Paano kung dumating yung time na tayo tawagin ng ating Panginoon na hindi pa tayo nakahingi ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala? Mga kapatid, narito ka hindi para magsimba lang. Narito ka hindi para mag-ministry. Narito ka hindi para lang makinig ng salita ng Diyos. Narito ka hindi para lang sa ministry. Kundi narito ka dahil nais mo makilala ang Panginoon. Narito ka kasi nais mo mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. Narito ka kasi nais mo siyang pasalamatan. Narito ka kasi nais mo siyang matagpuan. Narito ka kasi nais mo mapuspos ng Holy Spirit. Narito ka kasi nais mo siyang maramdaman yung pag-ibig niya. Narito ka kasi gusto mong makilala si Kristo sa buhay mo. Mga kapatid, ayon sa Roma chapter 10 verse 10, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamagitan ng kanyang puso, sa gayon ay pinapawalang sala siya ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamagitan ng kanyang labi at sa gayon naliligtas. Mga kapatid, ang tao ay nagpapahayag siya sa kanyang labi. Batay na rin sa kanyang pananampalataya. So mga kapatid, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So tayo mga kapatid, nandiyan ka upang pakinggan ang salita ng ating Panginoon.
Sa iyong pakikinig, ito'y nagbubunga ng pananampalataya. Sa iyong pakikinig ng magandang balita, ito'y nagbubunga ng pangangaral ng magandang balita. So hindi lamang ang pastor ang nangangaral ngayon, kundi maging kayo man na nakikinig ng salita ng Diyos. Pero paano kung hindi ninyo pinapakinggan ng salita ng Diyos? Nandiyan ka lang, nagsimba ka lang. Dahil sa nais mo lang magsimba, nandito ka dahil gusto mo lang mag-ministry. Pero dapat hindi ganoon. Nandito ka kasi nais mo makilala ang Panginoon. Nandito ka kasi gusto mong mapatawad sa iyong mga kasalanan. Tignan ninyo ang mga taong binago ni Kristo sa pamagitan ng pagsisisi sa kasalanan. Tignan ninyo yung buhay nila. Hindi nila mapigilan ang sarili nila na ipahayag sa salibutan na sila'y binago ng ating Panginoon. Naging natural sa kanilang buhay na ipahayag si Kristo kung paano kumilos si Kristo sa buhay nila. Pero para sa mga taong mananampalataya na hindi ramdam sa puso nila na sila'y makasalanan, wala silang pag-ibig. Hindi nila ipinapahayag si Kristo sa buhay nila. Sila'y isang mga Kristiyano lang na nagsisimba. Pero wala silang patotoo patungkol sa ating Panginoon. Dahil hindi sila tunay na tumanggap sa ating Panginoon. Hindi sila tunay na binago. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa Kanya. Gaano na ba kalaki yung pinatawad sa inyo? Bakit hindi niyo maiparamdam yung pagmamahal niyo kay Kristo? Gaano na ba kalaki yung repentance na ginawa ninyo? Bakit hindi kayo makapag-repent sa inyong mga kasalanan? Mga kapatid, mapalad na tayo dahil naipapangaral dito sa loob ng simbahan ang salita ng pagsisisi. Mapalad! Alam niyo kung bakit ipinapangaral ng pagsisisi ang kasalanan? Upang tayo'y mapatawad sa ating mga pagkakasala. Hindi lamang para tayo mapatawad sa ating mga pagkakasala, kundi para maramdaman natin sa puso natin yung pag-ibig ng Diyos. Hindi lamang para mapatawad tayo, kundi maranasan natin sa buhay natin ang Holy Spirit. Kaya mga kapatid, hindi ka pa isinilang sa mundong ito. Naranasan mo na ang kapatawaran ng kasalanan. 2,000 years ago, ang ating Panginoong Jesucristo'y naparito. Nagkatawang tao siya. Naparito siya upang mag-alay ng buhay. Narito siya upang tayo'y mapatawad sa ating mga pagkakasala. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, tinubos tayo sa ating mga pagkakasala. Ang dugo mismo ni Kristo ang siyang dumanak doon sa krus. Nang sa gayon, tayo ay luminis sa lahat ng ating mga kasalanan. Napatawad tayo ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. Ngayon, malaya na tayo. Binigyan tayo ng ating Panginoon ng panibagong buhay. Meron na tayo ngayong bagong buhay na tatagos doon sa karin ng langit. Pero dapat ipahayag ninyo yung kapatawaran na yun ng inyong tinanggap. Sa pamagitan ng repentance, sa pamagitan ng pagpapahayag ninyo ng salita ng ating Panginoon. 2,000 years ago, naparito na ang ating Panginoon. Pinatawad na tayo sa ating mga pagkakasala. Narito tayo para paalalahanan yung mga ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus. Nang sa gayon, ma-realize mo na ikaw ay isang makasalanan. Para masabi mo sa Panginoon, Lord, sino ako para pag-alayan mo ng buhay? Isa lang akong makasalanan, pero kinahabagan mo ako. Mga kapatid, doon papasok yung pagsisisi once na-realize mo na ikaw ay mahal ng ating Panginoon. Pagramdam mo sa puso mo na mahal ka ng Panginoon, pagsisisihan mo ang iyong mga kasalanan. Kaya mga kapatid, mapalad na tayo kung hindi itinuturo sa atin ng mga kasalanan sa loob ng simbahan, paano tayo magsisisi? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, maswerte na tayo. Kasi nga yung gospel ng pagsisisi, katulad na sabi ng ating Panginoon, na dapat tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Paano naman sila tatawag, sabi niya? Paano sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Kaya narito tayo upang ipangaral ang magandang balita ng pagsisisi sa kasalanan.
Narito kayo upang pakinggan nang sa gayon magkaroon kayo ng pananampalataya sa ating Panginoon. Narito kayo para pakinggan ang salita ng pagsisisi nang sa gayon kayo man ay maranasan ninyo sa buhay ninyo sa Kristo. Kaya nga sabi ng ating Biblia, paano kung walang nangangaral? Paano sila magkakaroon ng pananampalataya? Paano sila magkakaroon ng pananampalataya kung wala silang napakinggan? So napakahalaga pala na mapakinggan ninyo yung gospel ng pagsisisi sa kasalanan. Nang sa gayon, magkaroon kayo ng pananampalataya. Amen. So be grateful tayo dahil may pastor tayo na tunay na nagmamahal. Amen. May tagapagturo tayo na tunay na nagmamahal sa mga miyembro. Amen. Dahil ang tunay na pastol ang nagpapahalaga para sa kaligtasan ng mga miyembro. Paano kayo maliligtas? Hindi sa pamagitan ng pastor, kundi sa pamagitan ng salitang ipinapahayag sa inyo. Amen. Ang gospel mismo ng pagsisisi sa kasalanan. Yan ang magliligtas sa inyo. Yan ang makakapaglapit sa inyo sa ating Panginoong Jesucristo. Yung makapagsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, dapat ninyong ma-realize na kayo'y makasalanan. Dapat ninyong ma-realize na kayo ay isang makasalanan. Sabi nga ng ating Panginoon, sa aklat ng John chapter 10 verse 11 to 13, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya at palibhasa'y bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. So mga kapatid, mapalad na kayo kung dito pa lamang sa loob ng simbahan ay nararamdaman ninyo yung presensya ng Diyos. Mapalad na kayo dahil nakakaiyak kayo at nararanasan ninyo yung presensya ng Holy Spirit. Mapalad kayo dahil nakakahingi kayo ng tawad sa inyong mga kasalanan. Dahil uuwi kayong pinatawad na sa inyong mga pagkakasala. Amen. So mga kapatid, ang Panginoon, mahal kayo ng ating Panginoon. Tignan ninyo kung paano mamalo ang ating Panginoon. Masakit mamalo ang ating Panginoong Jesucristo. Masakit mag-rebuke ang ating Panginoon. Pero sa kabila ng pagre-rebuke niya, yun ay makakabuti para sa iyo. Ang Panginoon ay nangungusap sa inyo bilang babala na dapat kayong magsisi sa inyong mga kasalanan. Kapag na-realize ninyo ang inyong mga kasalanan, doon papasok yung paghingi ng tawad. Ano sabi ni Jesus Christ kay Pedro? Pedro, sa araw na ito, 3 beses mo akong ikakaila. Pero hindi naniwala si Pedro. Pero nung dumating yung time na ikinaila ni Pedro si Jesus, doon lang siya tumangis ng sobra. Sobra niyang na-realize ang kanyang mga pagkakasala. So, nakahingi si Pedro ng tawad sa kanyang mga kasalanan. Ganun mamalo ang ating Panginoon. So, tayo man, pinapaalalahanan ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan na dapat humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating mga pagkakasala na meron tayo. Alam niyo ba kung anong mga pagkakasala na meron tayo? Isang bagay na hindi natin sinusunod ang kanyang mga salita. Hindi natin isinasa puso ang kanyang mga salita. Isang malaking bagay na kasalanan ng isang tao, yung hindi niya kilala ang ating Panginoon. Mga kapatid, ano sabi ng ating Panginoon? Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. So lahat, buong mundo ay dapat ipangaral ng salita ng pagsisisi sa kasalanan. Nang sa gayon, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang lahat ng kasalanan sa buong mundo ay mapatawad. Pero, bakit may tao pa rin na napupunta ng impyerno? Dahil hindi sila nakapagsisi sa kanilang mga pagkakasala. Hindi nila hiningi ng tawad ang kanilang mga nagawang mga kasalanan. So kayo, narito kayo. Hindi para magsimba. Hindi kayo narito para lang makinig ng preaching. Narito kayo dahil nais ninyo mapatawad kayo sa inyong mga pagkakasala. Narito kayo dahil nais ninyo maramdaman yung presensya ng ating Panginoon.
Dahil nais ninyo na may pahayag sa mga tao na maging sila man, maranasan nila kung anong nararanasan ninyo sa buhay ninyo ngayon. Pero paano kung hindi na kumikilo sa buhay ninyo ang ating Panginoong Jesucristo? Alam ninyo sa puso ninyo, kung ramdam ninyo sa puso ninyo, kung nasa inyo pa rin pa ang Holy Spirit o wala na. Kaya mga kapatid, ito na yung pagkakataon ninyo na kayo'y ma-revive muli. I-revive muli yung spiritual na pamumuhay ninyo. Lumapit kayo muli sa ating Panginoon. Ipagtapat nyo muli ang inyong mga pagkakasala. Ang Panginoon ay mahabagin at mapagpatawad. Kaya niyang patawarin ang lahat ng inyong mga kasalanan. Maliit man yan o malaki. Lahat ng yan ay kayang patawarin ng ating Panginoon. Once na ikaw ay naging sincerity na humingi ng tawad sa inyong mga pagkakasala. Dahil ang Panginoon, ang layunin niya na tayo ay maligtas, hindi mapahamak, hindi mapunta ng impyerno, kundi nais ng Panginoon na lahat tayo ay mapunta ng langit. Sa paanong paraan? Sa paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Dahil ginawa na ng ating Panginoon 2,000 years ago, pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Pero ang tao patuloy pa rin sa paggawa ng pagkakasala. Sa paggising nyo ng umaga, ipagpasalamat ninyo na kayo bumangon pa. Ipagpasalamat ninyo na kayo nakahinga pa. Humingi kayo ng tawad sa inyong mga kasalanan. Sa pag-uwi nyo ng tahanan, ipagpasalamat ninyo, nakauwi pa kayo ng tahanan. Ipagpasalamat ninyo lahat ng mga pagpapala na meron kayo sa buhay nyo. Kaya mga kapatid, ang laki ng pinatawad sa ating mga kasalanan. Yung buhay mismo ni Kristo, ganong kalaki yung pinatawad sa ating mga kasalanan. Yung buhay mismo ni Kristo. Kung hindi nyo nare-realize yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus, yung hirap na dinanas niya doon, hindi ninyo mararamdaman na kayo isang makasalanan. I-try ninyong imagine kung gaano kahirap yung dinanas ng Panginoon habang pasan niya ang krus. Habang pasan niya ito para lamang mapatawad ka sa iyong mga pagkakasala. Ginawa iyon ng Panginoon kasi ayaw niya na mapunta ka ng impyerno. Nais ng Panginoon na mapunta ka ng langit. Sabi nga niya, para masunod niya ang kalooban ng Ama, para nang sa gayon, lahat ng sumampalataya sa kanyang anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa huling araw. So tayo mga kapatid, panghawakan ninyo yung kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Panghawakan ninyo sa puso ninyo na si Kristo ay namatay sa krus dahil sa ating mga pagkakasala. Panghawakan ninyo yung napakalaking pagmamahal ng ating Panginoon sa buhay natin. Kaya nga sabi nga sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ito ng buhay na walang hanggan. So tayong lahat ay tumanggap na ng buhay na walang hanggan kung tayo'y sasampalataya lamang sa kanyang anak, si Kristo Jesus. Tayong lahat ay pinatawad na sa ating mga kasalanan. Tayong lahat ay naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos nung dumating si Kristo sa mundong ito. So nasa atin na si Kristo sa puso natin. Huwag niyong hayaan na si Kristo'y mawala sa inyong puso. Panatilihin niyo si Kristo sa inyong puso. Panatilihin niyo kabanalan sa inyong buhay. Lagi kayo magdarasal, lagi kayo makikinig ng preaching, lagi kayo magbabasa ng Biblia. Nang sa gayon, masusunod ninyo ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sabi sa Marcos chapter 1 verse 15, dumating na ang takdang panahon, malapit na maghahari ang Diyos. Kaya't magsisi na kayo't talikuran ng inyong mga kasalanan. Paniwalaan na ninyo ang magandang balita. Nasa huling araw na tayo mga kapatid. Nasa huling araw na tayo. Huwag na kayong mag-aaksaya pa ng panahon. Huwag nyo nang isipin pa na darating pa ang mahabang panahon na wala pa si Kristo. Huwag nyo nang isipin niyo. Nasa huling araw na tayo. Hindi nyo alam kung kailan darating ang ating Panginoong Jesucristo. Maaring bukas, ngayon, sa makalawa, pero hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Pero alam natin na nasa huling araw na tayo ngayon. Kaya nga sabi ng Panginoon, magsisi na kayo, talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan na ninyo ang magandang balita. Maniwala na kayo sa magandang balita.
Huwag na ninyong i-reject pa ang magandang balita ni Kristo, yung pagsisisi sa kasalanan. Darating ang araw na tayo papanaw. Lahat ng mga pinaghirapan natin sa mundong ito ay mawawalang saysay. Ang matitira lang sa atin, harap tayo sa Panginoon na walang bitbit. Hahatulan tayo ng ating Panginoon batay sa ating mga ginawa. Kaya dito pa lamang, habang nabubuhay ka, binibigyan ka ng Panginoon ng hininga para ikaw ay makapagsisi sa iyong mga kasalanan. Narito ka at nabubuhay para maranasan mo ang pag-ibig ng ating Diyos. Nang sa gayon, hanggat nararamdaman mo yung pag-ibig ng ating Panginoon, mapapatotohanan mo sa buhay mo na may totoong Diyos. So mga kapatid, isa lang ang nais ng ating Panginoon para tayo maligtas. Yung mapatawad tayo sa ating mga pagkakasala. Kaya nga sa loob ng simbahan, ipagtapat ninyo ang inyong mga pagkakasala. Lumapit kayo sa Kanya na may sincerity ng puso. Yung bukal sa puso ang paghingi ninyo ng kapatawaran sa inyong mga pagkakasala. Damdamin ninyo sa puso ninyo ang Holy Spirit na sa gayon makaiyak kayo. Sabihin mo sa ating Panginoon, Holy Spirit, tulungan mo ko na makaiyak. Holy Spirit, tulungan mo ako na makapagdasal dahil hindi ko alam kung anong dapat kong ipagdasal. Humingi kayo ng tulong sa Holy Spirit. Dahil sinasabi ng Biblia na ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin sa mga salitang hindi natin kayang bigkasin. Sa mga salitang hindi natin mabigkas sa labi natin. Mga kasalanang hindi natin kayang bigkasan. Humingi kayo ng tulong sa Holy Spirit na sa gayon, mabigkas ninyo ang inyong mga pagkakasala. Na sa gayon, tuluyan kayong lumaya sa kasalanan. Sabi nga ng ating Panginoon, mapalad kayo kung matagpuan ninyo yung katotohanan. Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So kung tatanggapin ninyo ang salita ng katotohanan, lalaya kayo sa lahat ng uri ng kasalanan. Mararanasan nyo ngayon yung panibagong buhay na sinasabi ng ating Panginoon. Ito'y panibagong buhay na kasama ninyo si Kristo. Nakasama na ninyo ang Holy Spirit. Kaya nga mga kapatid, sa oras na ito tayong lahat ay manalangin sa harapan ng ating Panginoon. Manalangin tayo sa lahat ng ating mga pagkakasalang nagawa. Pagsisihan at talikdan natin ang lahat ng ating mga nagawang mga pagkakasala. Tayong lahat ay tumawag sa ating Panginoon. At tayong lahat ay tumangis sa lahat ng ating mga pagkakasalang nagawa. Lahat ay manalangin sa harapan ng ating Panginoon.